Good morning sa umaga mga sirs. Welcome na naman po sa isa pang episode ng Kwentong Berto. Aray ko, sasatenga naman nun. Roadworks na naman. Bakit lagi sila nagbubutas ng kalsada? Ang dahilan ay di natin alam. Usually gagawin nila yan pang road widening, pang bawas sa baha. Pero sa nakita ko doon kanina, parang i-road widen nila tong daanan na to. Maganda rin yun, para lessen ng traffic siguro. Sana samahan din nila ng ipapatag na naling kalsada kasi lagi malubak dito. Isa na naman makulimlim na umaga mga sirs. Kahapon siguro mga 2 days na ako hindi nakapag-video dahil maulan. Every time bibiyahe pa lang ako papuntang work. So 2 araw na sayang na hindi ako nakapag-video. So nakakatawa ron, lalabas ka ng bahay, umuulan pero maaraw. Ang labo no? Nag-decide na ako hindi na ako mag-shoot ng video kasi maulan eh. Ayoko rin mabasa yung gamit ko, masisira lang. So hindi ko na dinadala yung GoPro. Tapos biglang pag nakakalayo ka, maaraw na. Ang init-init ng araw, so nakakapote ka. So wala na, hindi na ako nakapag-video. 2 days straight nangyari sa akin yon. Hindi na ako nakapag-video dahil sa umuulan. Pag alis na ako, pag nakalayo, maaraw. Labo no. So ngayon, paalis pa lang ako, umaaraw na. So sana tuloy-tuloy na yung panahon na ganito. Kaso sa nakikita ko, parang madilim doon sa malayo, parang maulan din doon sa area na yon. Good luck na lang sa akin. So kwento ko naman yung hilig ko sa music. Kailan ba ako nahilig sa music? Well, yung family ko, actually yung lola ko, as far as I can remember, yung lola ko, opera singer siya. Marunong din siya magpiano. So 4 kami magkakapatid. Yung pinakapanganay, ang unang tinuruan niya magpiano. So, as in classical talaga, may notahan, may mga scales pa sila dati na hindi ko naintindihan dati. Sabi ko, ano yung puro ingay ginagawa pa? Kaya pala nag-i-escala na pala. So nung time na yun, nung bata-bata pa ako, naririnig ko lagi sa mga ate ko, sa kuya ko, na nagpa-practice sila sa piano. Kasi yung lola ko, lagi kumakanta-kanta, opera singer siya. Lahat ng mga kuya and ate ko ay naturuan na magpiano. Ba't ganito yung kotse ni kuya? Parang kala mo race car. Okay, sorry, off track ako dun. So anyway, yung kuya ko naturuan na magpiano. Nung time na medyo nagmamature na ako nun, medyo mahina na yung lola ko, hindi niya na kaya magturo. So hindi ako naambunan ng classical background, ng classical piano, ng piano. Sayang nga, nagsisisi na ako. Sana natuto ako magpiano dati. Siguro ngayon marunong akong basa ng nota. Hindi ako marunong basa ng nota. Ano lang ako, widow, pandinig lang. Maganda rin eh ang widow kasi na-exercise din yung pagsifra mo. Aaralin kang kanta sa tenga lang. So nung time na kabataan ko, nahilig sa Beatles yung mga kuya ko. Yan talaga yung mga roots talaga, halos lahat ng musician no? Laging Beatles, yan ang pinaka roots talaga eh. So doon ako nahilig. Kata-kata kami ng mga kuya ko noon. Pero sila nagigitara, sila nagpapiano, hindi ako. Kanta lang. Kasi syempre nung bata, mataas ang boses natin eh. Syempre pagtanda, lalaki na boses mo, wala na, hindi mo na kayang maabot na higher notes na yan. Yung mga matatas na nota na yan, hindi mo na kaya abutin. So one time, bigla nag-migrate ang mga kuya ko and ate ko sa States. Lahat sila nag-ibang bansa na. Ako rin, kasama rin ako noon, pero na-homesick ako eh. Ayaw ko magstay doon, so umuwi na ako, nagpa-uwi ako, ayaw ko. So nung nandun sila, nandito lang ako, hindi na ako natuto mag-gitara, magtug ng piano. Hanggat sa umuwi yung isang kuya ko. Siya nagturo sa akin, si Charles, Kuya Charles. Salamat sa iyo, sa aking kuya. At siya nagturo sa akin mag-gitara. Ang layo talaga ng
hilig ko sa music noon. Nakikinig pa ako ng mga Rachel Alejandro, yung mga Ding Dong Abansado, Andrew E. Yung malayo na ako sa music talaga. Uy, si Andrew E, idol ko yan. Laging customer namin yan sa work. Sir Andrew, kung napapanood mo ako, kumusta kayo, sir? Suki namin, Sir Andrew. Bait niya, sobra. Anyway, na-influensyan ako ng kuya ko na mag-gitara. Ang unang pinarinig niya sa akin banda, Guns N' Roses, di ba? Mga 90s yun. Nung nakita ko yung artwork ng Appetite for Destruction, sabi ko, ano yan? Ang demonyo naman yan. Yung mga cliche talaga, no? Na pag sinabi ng banda, demonyo yan, addict yan, gano'n. Umuwi kuya ko, long hair siya nun. Ako hindi pa ako long hair nun. Hindi, nahilig ako sa paggigitara. Unang song na natutunan ko, Patience by Guns N' Roses. Tapos nung time na yon, ayan, kasagsagan ng More Than Words. Ayan, yan ang next na song na inaral ko. Nahilig ako sa Metallica. Siyempre, nung time na yon, Black Album ng Metallica nun. So yun yung talagang nagmulat sa akin, ito yung gusto ko, metal, rock, thrash. So syempre, kung nag-aaral ka ng gitara, kailangan may gitara ka. Bumili kami, first electric guitar ko, Fernando. Syempre, lahat naman tayo nag-usisimula sa unknown brand. Swerte lang ng mga kabataan ngayon, minsan ma-branded na yung binibili ka agad sa kanila for their first guitar. So ayun, nahilig ako sa mga Warrant, Skid Row, Nelsons, yung mga glam rock era. Tapos nag-start kami ng banda ng kuya ko. Drummer siya. Same kami ng hilig, Metallica. So yan yung matugtugan namin, Metallica, Guns N' Roses. Mga rock nung time na yon, 90s. Tapos mostly puro Metallica na lang lagi tinutugtog namin. Tawag sa amin, Metallica Boys. Pero nangyari, naging 3-piece lang kami. Yung bassista, yun yung kumakanta. Ako may nakakapote na. Baka maulan dun. At dumating din yung time na kailangan bumalik na sa US yung kuya ko, na kinailangan na mag-disband nun. Pinag-practice ang kaming studio sa Cubao, na yung may-ari ay drummer din. Pareho din kami ng hilig, Metallica, ganyan. Pero sa kanya, mas more on Sepultura yung hilig niya. Yung time na yun, ayaw mag-aral ng Sepultura kasi mahirap. Nung nag-stage na yung kuya ko, kinausap namin yung drummer kung gusto niyang mag-drums para sa amin. Problema lang is, hindi niya hilig yung tugtugan namin nun. Mas gusto nga niya yung Sepultura. So parang inaya din niya ako. So ito may mga kabanda na ako. Kailangan lang din ng isa pang gitarista noong time na yan. So sumali ako. Sige, try ko. Aral ako ng mga Sepultura. Nagme-Metallica rin kami. Isa ko nakaraming tugtog na rin kami nun. So hanggat sa pagtagal, medyo nagkaroon ng mga friction sa ibang members. Nag-disband kami. Then one time, na-meet ko si Jerome Avalos. Before sila nag-Death by Stereo. So ang banda nila dati was Rawhide. Yung Rawhide, sila, mga Metallica covers din sila. Metallica, Pantera, lahat ng klaseng rock nung 90s tinutugtog nila. Skid Row, gumagano din sila, Skid Row. So lagi ko sila pinapanood pag may gig sila. Kasi talagang gusto ko yung mga Metallica songs nila eh. Yung na-cover nila, Am I Evil, Through the Never. Pero nung time na yun, talagang kasagsagan ng Metallica nun. So pag nakatugtog ka ng Metallica nun, sobrang mo na, para ka ng Diyos nun. Then nagkaroon sila ng recording deal, naging Death by Stereo na sila. Kilala na ako ni Jerome nun. So after ng time ni Jerome sa Death by Stereo, gusto niya magtayo ng prog band nun. Actually, doon sa banda ko sa drummer na may-ari na studio, yung isang gitarista ron nahilig sa Dream Theater. Siya nag-introduce sa akin sa Dream Theater. So gusto ko talaga challenge sarili ko. Yung time na yun, lagi ako practice with metronome, practice in discipline, aral ako ng theory. Nag-guitar lessons din ako sa Yamaha School of Music. Ayan si Alcas Borromeo, ang aking teacher. So nagtayo kami ng prog band ni Jerome. Wala pa kaming pangalan nun. Yung time na yun, lahat kami mahilig sa Dream Theater. And Dream Theater, before sila naging Dream Theater, ang pangalan na nila was Majesty. So yun yung kinuha namin pangalan.
mga 1998 yata yun, 97, 98. Then nagkaroon kami ng record deal, nagkaroon kami ng isang album noon. So after many years with Majesty, nag-decide na rin kami to quits kasi wala naman nangyayari to sa record deal. Hindi kami nag-show, walang album launching, walang promotion. So we called it quits. Then Jerome started yung solo act niya, which is Jerome Avalos. So kailangan niya ng gitarista para sa album niya. So ako yung tinawag niya. So yung Larawang Kupas, ni-record namin yon. Marami nagsasabi na ang Larawang Kupas ay parang Bon Jovi. Parang Bon Jovi's Bed of Roses, which is true. Yeah, aminado ako na hinango namin yung idea ng mga solos doon sa Bed of Roses, because yan yung gusto ng producer ng time na yon, which is si Ferdy Marquez ng True Faith. May he rest in peace. Yun yung gusto niyang goal doon sa Larawang Kupas. So yun yung pinaka basic solo, which is never ko plinano. Nandun lang kami sa studio, sinabi na ako, mag-isip-isip ka naman solos dito, ma-fill in. Doon sa studio ko ginawa yung solos, improvised. Yung pinaka final product ng solo, yun yung pinaka improvised na solo ko. Improvised yun, lahat ng mga feelings doon. After that, I think yung next song na ni-record namin, if I can recall, is yung Pangako Sa'yo yata yun eh. Either Pangako Sa'yo or Tanging Sa'yo. So lahat yung plinano ko na lahat ng solos ko doon. Sinabi ni Jerome noon is, ilabas mo na yung kaya mo. So nilabas ko na yung kaya ko, hindi na yung parang Bon Jovi style. After recording 2 albums with Jerome, nagigig kami, tugtog kami, bar tour, provincial tours, open field gigs. So ano, open field, kasabay namin Aegis. Noong time na yan yung kasabayan niya Aegis. After lahat ng mga performances with Jerome, ginusto niyang buhayin ulit yung Death by Stereo, pero completely new lineup. So gitarista ako, naging second guitarist namin si Arman Aquino. Yan, kumusta ka na bro? Then bassist namin was Sander Leonen. Yan yung lineup. Then drummer was Paulo Manuel. So after Death by Stereo, I was approached by Eric Tubon ng Fusebox. Nakailangan nila ng gitarista. So nag-step down na rin ako sa Death by. I told Jerome na focus muna ako sa career ko sa Fusebox. On 2003, very impossible na nangyari, nanalo kami sa Red Horse Music Laban. Nag-champion kami doon. Itong journey ko sa music industry, medyo summarized na to, hindi ko masyado dinidetalya lahat. So after Fusebox, nag-decide na rin ako mag-stop. I think it was 2006 ba? I forgot na ko na year. Yung drummer namin sa Fusebox nung time na umalis ako was Lester Banzuelo. So si Les, he invited me to start a band again. Kasama namin si Rodney Vidanes nung Fusebox din nun. Nag-start kami 3. So we are 3 former members of Fusebox. Nag-start na kami ng progressive metal band namin called Timelight Panorama. So after many years, medyo naging busy ng kanya-kanya sa mga work and priorities. So we decided to call it quits. So ngayon, wala na akong banda ngayon. After ng Timelight Panorama, nag-focus na lang ako sa sariling pagigitara. Hilig na lang, hindi ko na kinareer yung pagigitara. So ayan po ang quick summary ng buhay ko as a guitarist, musician. Sana po nag-enjoy po kayo sa episode ko. So before I go, magbibigay lang ako ng tip para sa mga nag-start pa lang dyan. Ang number 1 na mabibigay ko is work on your craft. Meaning, mag-aral kang mabuti sa instrumentong hawak mo. Practice, practice, practice. And number 2, wag na wag kayong yayabang. Pag gumaling ka na, stay humble. Importante pa rin yan, para lumawak ang network ng friends mo sa music industry. Kasi maliit lang ang music industry. Pag umabot sa isang musikero na mayabang ka, wala na, sira na yung pangalan mo. Yung 2 tips na yun, yan yung pinaka-importanting lesson na pwede ko ibigay sa inyo. Una, practice, practice, practice. Pangalawa, stay humble, be friendly.
Kasi mas pipiliin ko ang fair skills na mabait, na sobrang humble, kesa sa God mode nga pero ubod ng yabang. Huwag na yun. Di ba? Di ka na mag-enjoy kasama yun pag ganun. So siya mga sirs, hanggang dito na lang po. Kung nag-enjoy kayo sa episode ko ngayon, huwag niyong kalimutan po mag-subscribe, like and share. Remember, sharing is caring. Salamat mga sirs. Hanggang dito na lang po. Paalam.